Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Brother Ian, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Salamat, Praise and Worship Team, sa isang napaka magandang awitan sa Panginoon. Sa mga usher, kay Kuya Ray, salamat sa pag-pray sa mga kids. And din sa mga usher, gusto kong i-appreciate. So magpasalamat sa mga usher. Akit ka pa lamang sa hagdanan, ang bungod na welcome po, welcome po. Talagang nakaka-touch po yung ginagawa po ng usher. Kaya maraming salamat mga usher, lalo na sa masarap na mainit na kape at mainit na saging. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin muna. O Banal na Espiritu, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, at ang iyong anak ay magbabahagi ng iyong salita. Panginoon, patawarin niyo po ako, dakilang Diyos, hindi po karapat-dapat na magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Kaya Lord, linisin niyo po ang aking puso at aking isipan, Panginoon. Gamitin niyo, Lord, ang iyong salita at nawa ang pag-ibig, Panginoon, ay manatili sa aming puso, maging sa mga nanonood, Panginoon, through YouTube and Facebook Live, at sa mga kapatiran po namin na nandito, Panginoon, sa iglesia. Lord, itinataas po namin ang iyong pangalan, at nawa ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na kumilos sa bawat sa amin, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood through YouTube and Facebook Live. Good morning, good afternoon, and good evening. So bago po ako magsimula sa aking message, nais ko muna pong magbahagi ng isang maikling kwento. Meron pong isang lalaki na pagod. Galing po siya sa trabaho. Pag-uwi niya sa bahay, gutom siya at talagang sabik na yung luto ng kanyang asawa is talagang napakasarap. So, nang makita niya yung hapagkainan sa lamesa, napansin niya po yung sunog na kanin. So, tahimik ang kanyang asawa at halatang nahihiya. At ang kanilang anak ay nakatingin lamang sa ama, naghihintay kung ano yung magiging reaksyon. Ngunit, sa halip ho na magreklamo at magalit, alam niyo pong ginawa ng lalaki, siya pa yung ngumiti lang habang kumakain. At masaya siyang kinukumusta po ang kanyang anak. O anak, how's your study? Kumusta ba ang school? Pagkatapos po ng hapunan, lumapit ang asawa at nagsabing, Daddy, pasensya ka na at nasunog yung kanin. Ngumiti lang po yung lalaki at sumagot, okay lang yan, mahal. Masarap naman ang ulam at talagang mainit pa. So nang gabing iyon, matutulog na po sila. Ang anak ay nagtanong, Daddy, talaga bang gusto mo yung sunog na kanin? Ano po ang ginawa ng kanyang daddy? Niyakap niya po ang kanyang anak. At niyakap niya po ang kanyang anak at sinabi, Anak, buong araw na nagtrabaho ang mama mo. Siya'y pagod na pagod, pero nagluto pa rin siya para tayo ay may makain. Hindi makatanungan na pagod na nga siya, magagalit pa ako dahil sa sunog na kanin. Wow! Di po ba? Napakasarap manirahan sa ganong tahanan. Puno ng pag-ibig. Ano mga kapatid, wala naman talagang taong perpekto. Lahat po tayo is nagkakamali. Kaya mas mahalagang pahalagan natin ang pagmamahal at sakripisyong ibinibigay ng bawat isa. Kaysa hanapin po natin yung mga pagkukulang. Mga kapatid, alam nyo, napakagandang larawan ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi naghahanap ng dahilan para magalit ka. Marunong itong umunawa at handang magpatawad. Pero meron naman pong kwento na kabaligtaran at madalas nating makita ngayon. Itong kwento. Isang tatay, pagod na pagod sa trabaho. Bagay, tapos
napagalitan siya ng kanyang boss. So sa halip na ipagkatiwala niya sa Diyos, yung kanyang sama ng loob, ang ginawa niya, pati sa bahay, ay kanyang nadala ito. So nang ihain na po yung kanyang asawa, ang apunan, ang sabi niya, kumain ka mag-isa mo. So ang asawa talagang nasaktan. Kaya ang inis ay naibaling po sa kanyang anak. Ang anak naman, sinipa ang aso. Hinabol ng aso ang pusa, hinabol naman ng pusa ang daga. At ang daga, wala na po siyang masisipa. Ganyan po kumalat ang galit natin, di po ba? Ngunit, bilang mga tagasunod ni Kristo, huwag nating ipasa ang ating galit sa iba. Ipasa po natin sa pag-ibig, biyaya, at kapayapaan po ni Kristo. Minsan kapag nasasaktan po tayo, di ba? Naipapasa natin sa iba. Sa halip na pagmamahal, galit ang ating ibabahagi, marami ang kisabing, mahal kita. Ngunit kapag dumating yung mga pagsubok, nawawala yung pag-ibig dahil nakabatay lamang ito sa damdamin o sitwasyon. Ngunit iba po ang pag-ibig na itinuturo po ng Biblia. Ang pag-ibig ay hindi nagbabago at hindi nakasalalay sa emosyon o sa pagkakataon. Ito ay nananatili magpakailanman. Ang ating pong tema ngayon is love God and love people. Ito po ay nagpapaalala na ang sukatan ng buhay Kristiyano ay ang ating kaalaman o kaya mga kaloob o pagiging abala sa ating pong mga ministeryo, kundi ang pag-ibig. So sinabi ni Jesus na ang pinakadakilang utos ay mahalin ang Diyos ng buong puso at mahalin ang ating kapwa gaya po ng ating sarili. At sa ating pag-aaral ngayon, makikita po natin kung walang pag-ibig, ito po'y nawawalan ng halaga at lahat ng ating mga ginagawa. So mga kapatid, dito po pumapasok ang mensahe po ni Apostol Pablo sa binasa po ni Brother Ian sa 1 Corinthians 13. Love is the evidence that we truly know God. And without love, even our greatest accomplishments are meaningless. Nulit ko po, love is the evidence that we truly know God. And without love, even our greatest accomplishment are meaningless. So sa madaling salita, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung wala ito sa ating pong buhay, kahit gaano po tayo kagaling, kahit gaano po tayo katalino, o kaya kasipag po sa paglilingkod, nawawalan po ang tunay na halaga sa lahat ng paningin ng Diyos. So mga kapatid, ito po ang huling mensahe ng ating sermon, the series of the permanence of love. Nais ipaunawa natin sa Panginoon ang isang mahalagang katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po pansamantala. Ito po ay nananatili magpakailanman. The permanence of love. Sa mundo, ang pag-ibig ay madalas kumagay nakabatay sa ating damdamin o kaya sa mga sitwasyon o pakinabang. Ipinapalala po sa atin ng Diyos ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Kanya at nananatili sa kabila po ng mga kabiguan, mga pagsubok at pagbabago po ng buhay. Kaya ang ating tanong, mga kapatid, ano ba ang pag-ibig ang nananatili? At paano ba natin ito may sa buhay sa pang-araw-araw po natin? Ngayon po ay buksan po natin ang ating pong mga puso at pagnilay-nilayan po natin ang salita ng Panginoon. Unang-una po, love is greater than our gifts, knowledge, and sacrifices. Kung babasahin natin ang verse 1 to 3, mapapansin po natin ang paulit-ulit na sinabi po ni Pablo, but have not love. So paulit-ulit nang ipinapakita na maaring mayroon tayong maraming bagay na kahanga-hanga sa paningin ng tao. Ngunit wala ang pag-ibig, wala itong kabuluhan
sa harapan po ng Panginoon. Higit ang pag-ibig kaysa mga kaloob. Kumaga makapagsalita man ako ng mga wika at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Katulad po yung nasa drums, pompyang. Sinimulan po ni Pablo ang usaping ito sa mga spiritual na kaloob. Maari pong mahusay po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Maaring magaling tayong mag-praise and worship. Magaling tayong umawit. Maaring magaling tayong magturo sa Sunday school. O kaya talagang ang pananalangin natin is napaka-rabdab sa ating mga puso. O kaya aktibo tayo sa iba't ibang mga ministeryo. Ngunit sinabi niya, kung walang pag-ibig, ito po ay walang halaga. Para kang kampanang isang maingay o kaya tunog, ngunit wala namang itong mensaheng dala. Maraming nakaririnig, pero walang pusong nagbabago. Alam niyo mga kapatid, ganun din po ang isang Kristiyano. Kumbaga ay maraming ginagawa sa Diyos, ngunit kulang naman sa pagmamahal sa ating pong kapwa. Ang pinakamahalagang sukatan ng ating paglilingkod, yung hindi po yung ating kakayahan, kundi ang pag-ibig na nakikita po sa ating pong mga buhay. Amen? Amen po? Parang, lahat po yung nag-amen talagang nakikinig yan. Yung mga hindi nag-amen baka natutulog po. Joke lamang po. So mga kapatid, madali pong magmukhang spiritual sa simbahan, di ba? Ngunit ang tanong, sa bahay kaya, kumusta po tayo? Paano ba tayo magsalita sa ating mga asawa, sa ating asawa pala? Paano ba tayo magsalita sa ating mga anak? Sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang o kapatid, o maging sa ating pong mga kapitbahay. May mga taong napakabait sa simbahan, pero pag-uwi naman sa bahay, madaling magalit at nakakasakit sa damdamin. Minsan nga mayroong isang bata nagtanong, Mami, bakit sa iglesia, bakit sa church, ang bait-bait mo? Pero pagdating sa bahay, lagi kang galit, lagi kang nakasigaw. Mga kapatid, masakit, di po ba minsan? Pero minsan, totoo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakikita po sa loob ng simbahan, kundi higit sa lahat, sa loob po ng ating tahanan. Ang tunay na spiritual maturity ay nasusukat hindi sa galing po nating maglingkod, kundi sa paraan ng ating pagmamahal sa mga tao pong mga nakakausap natin o kaya nakakasalamuha po natin. Higit ang pag-ibig kaysa kaalaman at pananampalataya. Kung babasahin po natin sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, ito po'y walang kabuluhan. Napakabigat po ng sinabi ni Pablo. Hindi niya sinabing, I am lacking. Ang sabi niya, I am nothing. 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 Parang kanta ni Whitney Houston na, I am nothing. Mga kapatid, maaaring kabisado natin yung mga maraming talata. Kumagay, marami po tayong mga alam sa Biblia. Mahusay tayong magturo at malaki po yung ating pananampalataya. Ngunit, kung hindi po tayo marunong magmahal sa ating kapwa, wala pong kabuluhan. Sapagkat ang tunay na espiritual na paglago ay nasusukat din hindi lamang sa lawak ng ating kaalaman, kundi sa ilalim po ng ating pong pag-ibig. Higit ang pag-ibig kaysa mga sakripisyo. In verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian
at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin pong mapapala. Sabi ni Pablo, ngunit kung wala akong pag-ibig, wala akong anumang pakinabang. Ibig sabihin, maaari pala tayong gumawa ng mabuti, ngunit mali naman po yung ating mga motibo. Di po ba? Maaari tayong magbigay, di ba? Magbibigay tayo para sa mga nangangailangan, pero para mapuri lang tayo. O kaya, naglilingkod tayo sa simbahan, pero para mapansin lang. Naalala ko po na ako yung isang young people. Ako po yung drummer sa simbahan, sa ABCC. Kapag dumarating po yung crush ko, talagang pag nag-drums ako hataw na hataw. Kahit hindi nag-rolling, panay ang rolling ko. Kumaga mas maraming rolling is mas maraming pasikat. Pero minsan, sa buhay is ganun din po tayo, di po ba? Kumaga, hindi para sa Diyos yung ating mga ginagawa, kundi para sa papuri ng mga tao. Ngunit, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi po naghahanap ng applause, di ba? O kaya mga recognition. Kaya ang tanong, ano po ba ang ginagawa natin dito sa ating iglesia? So bakit ba natin ito ginagawa? Sapagkat hindi lamang ang ating mga gawa ang tinitignan po ng ating Diyos, kundi yung ating po mga puso, Kanya pong tinitignan. Ikalawa po, the source of permanent love is God. The source of permanent love is God. Slide po, please. Number 2. Matapos sabihin ni Pablo na walang halaga ang ating mga kaloob, kaalaman at sakripisyo, kung walang pag-ibig, may isa pong mahalagang tanong. Saan po ba nanggagaling yung tunay na pag-ibig? Dahil kung asa lang tayo sa damdamin, darating po yung panahon na talagang mapapagod lang tayo. Kung asa lang po tayo sa mga emosyon, darating ang araw na mawalan ka ng gana. Pero kung asa lang po tayo sa kabaitan ng mga tao, alam mo mga kapatid, madali tayong masaktan, di po ba? Kaya nga, napakahalaga ng sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 John 4:8. Sabi niya po rito, whoever does not love does not know God, because God is love. Pansinin po natin, hindi po sinabi ng Biblia, God is loving, kundi God is love. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay hindi lamang katangian ng Diyos. Ito ang kanyang likas na pagkatao. Lahat po ng kanyang ginagawa ay bunga ng kanyang pag-ibig. Alam niyo po, nung tayo po yung makasalanan pa at talagang napapalayo tayo sa Panginoon, minahal niya po tayo na kahit paulit-ulit po tayong nagkakasala, ang Diyos po ay patuloy din nagpapatawad sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil po sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid, mahalagang maunawaan po natin ito. Hindi natin maibibigay ang pag-ibig na wala po sa atin. Kung nais po nating magmahal na gaya po ni Kristo Jesus, so kailangan muna nating manatili kay Kristo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng sariling lakas, kundi po yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Ang title po natin is The Permanence of God's Love. Ano bang ibig sabihin ng permanence? Ito po ay, katulad bang sinabi ko kanina, ito po ay pananatili, hindi nagbabago, matatag at hindi nawawala. Ganito po ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, ang pag-ibig ng tao ay kadalasang nagbabago
Di ba? Kapag nasasaktan, tumitigil po tayo. Kapag hindi po tayo masaya, alis kagad. At kapag wala nang pakinabang, nakakalimot. Ngunit mga kapatid, ang pag-ibig po ng Diyos ay kailanman hindi napapagod, hindi sumusuko, at hindi po nagbabago. Maaring tanggihan tayo, di ba? Maaring saktan tayo, o kaya biguin po tayo ng mga tao, ngunit ang ating pong Panginoong Diyos ay nananatiling tapat. At dahil gano'n niya tayo minahal, tinatawag niya tayong magmahal po tayo sa iba. Hindi batay po sa ating damdamin o ginagawa ng tao, kundi batay sa pag-ibig ng Diyos na nananahan po sa ating pong mga puso. Amen? Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ko ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay pag-ibig. Ano naman po ang itsura ng pag-ibig na iyon sa ating pong pang-araw-araw na buhay? Hindi po iniwan ni Pablo ang tanong na yan. Sa 1 Corinthians 4 verse 7, ipinakita niya na hindi kung ano po ang love. Ipinakita niya po kung paano po kumikilos ang pag-ibig. Number 3, what real love looks like. What real love looks like. Ito po ang marahil ang pinaka-kilalang bahagi ng 1 Corinthians chapter 13. Pero napansin niyo po ba, hindi nagbigay si Pablo ng kahulugan ng pag-ibig. Sa halip, sabi niya po rito, love is patient and love is kind. Mga kapatid, ang pag-ibig po ay, di ba, matiisin. Mahaba ang pasensya. Kumagay, hindi tayo madaling magalit na kahit paulit-ulit na nagkakamali ang iba, patient pa rin, di po ba? So, tanungin po natin ating mga sarili. Gaano po ba tayo ka-patient sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa mga nakakausap po natin sa pang-araw-araw? Madalas po ba tayong, o kaya sa mga strangers, kaya sa mga kasama natin sa bahay, ngunit, sabi po rito, ang tunay na pag-ibig ay marunong magtimpi at umunawa. Tulad po ng sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po rito, ang Diyos ay mapagpasensya sa atin. Kung gaano kahaba ang kanyang pasensya sa atin, dapat din tayong matutong magpasensya sa iba, lalong-lalo po sa ating pong pamilya. Love is kind. Mga kapatid, napakabait po ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mabait. Tanungin niyo nga po ang inyong mga sarili. Naging mabait po tayo ngayon? Diba, minsan hindi harsh sa salita. Pero malamig naman ang ating tono o kaya yung pakikitungo po natin. Ang kabutihan ay naipapakita hindi lang sa ating ginagawa, kundi po sa ating mga sinasabi o mga sinasalita. Isang simple, di ba? Isang simple lang, mga kapatid, bilang isang mga anak ng Diyos. Kapag may mga problema ng ating mga kapatid, we are praying for you. Kaya mo yan. Kumusta ka na, kapatid? Alam nyo, ito po ay maaring magbigay ho ng pag-asa at nakakapagpagaling sa mga pusong nasasaktan. Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Alam ko lahat ng ABCC, merong patient at merong kind. Love does not envy, it is not boast, it is not proud, hindi mainggitin. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Di ba? Pag nagpe-Facebook po tayo, di ba? Isang scroll po natin, makita natin, wow! May bagong kotse yung kapatid ko. Uy, may bagong bahay. Wow, may bagong cellphone, iPhone 17. Yung ba yung latest? iPhone 17? O kaya, may mga promotion sa trabaho. O kaya nagtatagumpay, success. Pero mga kapatid,
Di ba, sinasabi natin, bakit siya? Dapat ako eh. Dapat ako yung na-promote eh. Hindi siya. Lagi siyang late eh. Dapat ako. Ngunit, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay kailanman hindi naiinggit. Marunong itong makisaya sa pagpapala ng iba. So, kapag tayo po'y pinagpapala, di ba, magalak tayo. Dahil ang Diyos ay may tamang panahon at may magandang plano bawat isa sa atin. So mga kapatid, ano bang klase ang relasyon natin sa iba? Nagre-reflect po ba ang buhay natin sa ibang mga tao? Kung tunay po nating mahal ang Diyos, natural na aapaw ang pag-ibig na iyon sa ating po mga kapwa. Kaya nga, batiin po natin ang ating mga katabi. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Isa kanan po natin, batiin po natin, love you too. Di ba? Sa mga nakikinig po through online and YouTube and Facebook Live, I love you po with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Love does not boast. It is not proud. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang, hindi nagmamataas. Ang pagmamataas ay laging naghahanap ng pagkakilala at gusto laging sa ambida. Di ba? So minsan, nadadala po natin sa ating mga posisyon, di ba? Nag-manager ka lang sa Jollibee, sa simbahan, hindi ka na marunong magwalis. Di ba? So dapat, lahat po tayo servant ng Panginoon. Ipinakita niya ang tunay na pag-ibig ay mapagpakumbaba at handang maglingkod sa Panginoon. So kapag tayo po'y nagpapakumbaba, tayo rin po ay tinatawag na maglingkod. Hindi upang itaas po natin ating sarili, kundi upang luwalhatiin ang Panginoon. Amen? Lahat po ng ginagawa natin is the glory of God. Love is not self-seeking. Ang pag-ibig po ay hindi makasarili. Likas sa atin ang unahin yung sarili po natin kagustuhan at kapakanan. Pero sabi po sa Pilipos chapter 2 verse 3 na ang pagpapakumbaba ay ituring natin sa iba o higit kaysa ating sarili. Kaya huwag nating hintayin yung unang batiin ka, di ba? Pasalamatan ka o kaya hingin ng tawad. Tayo po bilang isang mga anak Diyos, tayo po ang dapat maunang gumawa nito. Isipin natin kung bawat membro po ng pamilya sa simbahan ay tiyak na magkakaroon ng gitna kapayapaan at pagkakaisa. Halimbawa, may mga dalawang kapatid, nawala yung kuya niya. Yung kapatid naman, yung bunso, nakita yung magandang sapatos ng kuya niya. Bigla niyang sinuot. Kasi sa akin hindi niya alam na parating na yung kanyang kapatid. Alam po reaksyon ng kapatid? Oh, kasya ba sa'yo? Sige, sa'yo na lang. Bibili na ako ng iba. Wow. Kung ang mga kapatid ay nagbabahalan, talagang ang simbahan, ang ating bahay is talagang patuloy na yung kanyang pag-ibig ay dumadaloy po sa atin. Love is not easily angered. Ito po. Ang tunay na pag-ibig ay hindi madaling mawalan ng kontrol. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magagalit, kundi marunong tayong magtimpi at tumugon ng may pag-ibig. Tanungin po natin ating mga sarili. Madalas po tayong mag-trigger, di ba? Kapag traffic, nag-trigger kagad tayo. Kapag mahabang pila, nag-trigger kagad tayo, di ba? Kapag may mga stress, o kaya, madali tayong magalit. Kaya minsan, hindi po yung sitwasyon yung problema, kundi yung pagod, stress, o sugat na dala natin. Kaya mga kapatid, huwag nating ipasa yung ating galit sa iba. Manalangin po tayo, salip, punuin po tayo ng ating banal na espiritu upang ipasa po natin ang pag-ibig, biyaya at kapayapaan ni Kristo sa ating pamilya, sa simbahan at komunidad. Love keeps no record of wrongs. Marahil ito ang isa sa pinakamahirap
na isabuhay ng ating pong bilang isang mga kapatid. Madali nating maalala yung sugat at yung mga pagkakamaling iba. Noong 2018, andun pa rin yung sama ng loob mo, tanggalin mo na yan, ipagpatawad mo na yan mga kapatid. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi po nag-iipon ng sama ng loob. Marunong itong magpatawad at magpalaya. Ang unforgiveness ay parang yung pag-inom ng lason habang umasang ibang tao ang mamamatay. Kapag hindi po tayo nagpapatawad, tandaan niyo mga kapatid, tayo rin po ang unang nasasaktan. Pinatawad po tayo ni Kristo kahit hindi po tayo karapat-dapat. Kaya sa kanyang biyaya, mga kapatid, matuto tayong magpatawad at mamuhay ng may kapayapaan at tunay na pag-ibig. Tinapos niya ang paglarawan ng pag-ibig sa 4 na napakandang katangian na nagpapakita kung paano nanatili ang pag-ibig na kahit dumarating po tayo sa mga pagsubok. Love always protects, love always trusts, love always hopes, and love always perseveres. Meron pong matandang mag-asawa. Kumbaga, naka 58 years anniversary po sila. Tapos, tinanong sila ng isang kapatiran, Tay, bilib po ako sa inyo. Ano yung bang ginawa niyo? Bakit tumagal kayo ng ganyang relasyon? 50 years anniversary. Alam niyo po, ngumiti lang po yung matanda. At sabi, alam niyo anak, lumaki kasi kami sa panahong kapag may sira, hindi agad namin pinapalitan. Lumaki kami sa panahong kapag may sira, inaayos namin agad at hindi agad pinapalitan. Kaya po tumagal sila ng 50 years anniversary. Mga kapatid, napakagandang larawan ng tunay na pag-ibig. Di ba sa panahon ngayon, kapag tayo po'y nahihirapan, madalas tayong sumusuko, umaalis ka agad. Ngunit iba po yung sinasabi ng Biblia, hindi ka agad tayo nagkikwit, kundi repair, forgive, heal, and restore. Ganyan po ang pag-ibig na pinakita ni Kristo sa atin. Isang pag-ibig na hindi madaling sumuko, kundi patuloy na nagpapanumbalik at nagpapagaling. Pwede po natin palapakan ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung kaya po nila, kaya din po natin. 50 years anniversary. Hallelujah. Love never fails. Pagkatapos po, inarawan ni Pablo ang tunay na pag-ibig. Sinabi niyang napakagandang katotohanan. Hindi ito nangangahulugang magiging perpekto ang bawat relasyon o kaya hindi na tayo masasaktan. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig na nagbumula sa Diyos ay hindi nawawala at hindi nagwawakas. So darating ang panahon na ang kaloob, kaalaman, at maging ang pananampalataya at pag-asa ay magkakaroon ng ganap na katuparan. Ngunit ang pag-ibig ay mananatili kailanman. Kaya nga sinabi ni Pablo, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest is, ano po yun? Love. Nakikinig pala kayo eh. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig ang pinakadakila sapagkat ito ang likas na katangian ng Diyos. Ito ay nananatili magpakailanman. Faith, hope, love, and the greatest of this is love. Mga kapatid, kung ang pag-ibig ang tanging mananatili sa walang hanggan, ito rin ang dapat maging pundasyon po natin sa ating buhay, ng ating pamilya, at kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang lahat ng ginagawa natin ay lilipas din. Ngunit ang pag-ibig na ipinapakita natin para sa Diyos, sa ating kapwa, ay may walang hanggang
halaga. Amen. Meron pong mag-asawa, puro na lang ako istorya. Baka nainip po kayo, ha? Okay lang po ba? Istorya ulit tayo? Okay lang po ba? Parang ayaw nyo na. Hindi, joke lang po. Meron pong mag-asawa na nalulong sa droga at namuhay sa bisyo at mga kaguluhan. Away dito, away doon, adik dito. Di ba? Inom doon, inom dito. Ngunit sa halip, buong pagmamahal silang tinanggap ng kanyang ina. Kahit magulo po ang kanyang buhay. Alam po ginawa ng kanyang ina? Pinakain sila. Imbis na magalit, "Ba't dito naman kayo?" Pero ang ginawa ko ng kanyang ina, pinakain, kinumusta, at patuloy po na inalagaan. Kaya madalas na padalan po sila ng grocery. Tapos may mga kasamang talata ng Biblia o kaya mga verses bilang pag-aalala sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit dumating po yung panahon na hindi po nakayanan ng babae ang bigat ng kanyang buhay. So ang una pong nilapitan ay ang kanyang binan. Yung kanyang binan naman, isinama siya sa Women's Fellowship. Bagamat natatakot siya, di ba? Baka husgahan siya, di ba? Kasi ang dami-dami niyang tattoo eh. Tapos yung kanyang mukha parang adik. Pero anong ginawa? Sinama siya sa fellowship. Bagamat natatakot siyang husgahan, pero naranasan niya roon yung pagtanggap, pagmamahal, at panalangin. Sa huli, ang mag-asawa po ay parehong tumanggap bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, totoong buhay po ito. Alam ko sa ABCC, ganyan po tayo, di ba? Hindi tayo nagja-judge, di ba? Kapag may dumadalo, yung ngiti natin talagang ngiti. Hindi yung ngiti na bungi tayo, di ba? Pero, mga kapatid, ano po ba yung nabago sa mag-asawa na yon? Hindi galit, hindi pag-uusga, hindi paninisi, kundi ang pag-ibig ni Kristo na nakita nila sa buhay ng isang Kristiyanong ina at ang isang iglesyang marunong pong magmahal. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-akay ng tao kay Kristo ay hindi yung husay nating magsalita, kundi yung paraan po ng ating pagmamahal, yung pag-ibig natin. Ang tunay na pag-ibig ay nagbubukas po ng puso sa ating pong ebanghelyo. Nakikita po sa ating pong mga puso. Nakita po sa ating pananampalataya yung ating testimony. Di po ba? In conclusion, malapit na po tayong matapos. Mga kapatid, sa uli, hindi po tayo harap sa Diyos upang sukatin po yung ating dami ng talento o kaya taas po ng ating mga posisyon o kaya yung laki ng ating mga naipundar sa bahay. Ang tunay na sukatan ng Diyos ay kung paano po tayo mamuhay ng meron pong pag-ibig. Maraming bagay sa mundong ito, lilipas din. Ngunit gaya po ng sinabi ni Pablo, tatlo po yung mananatili. Faith, hope, and love. And the greatest gift is love. Alam niyo po, napakaganda po yung sinabi ni Dr. Haydon Robinson. Sabi niya rito, basahin niyo po natin. If a church has a genuine love, it does not need many other things. But if it has no love, whatever else it has is almost worthless. Di po napakaganda? Kung ang isang iglesia ay may tunay na pag-ibig, tayo po yun. Hindi na ito kailangan iba pang mga bagay. Kumbaga, hindi na natin ito gaanong kailangan ang iba pang mga bagay. Ngunit, kung wala naman itong pag-ibig, anumang iba pang mayroon na ito ay wala rin pong halaga. Maaring maganda po ang ating programa sa simbahan. Mahusay po ang ating pagsamba at marami tayong mga gawain. Ngunit kung wala naman pong pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ito po'y mawala ang puso ng ating pong pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sikapin po nating mamuhay sa pag-ibig araw-araw. Sapagkat sa huli, ang pinakamalaga ay hindi kung gaano tayo nagiging matagumpay,
Ngunit kung gaano po natin minahal ang Diyos at ang mga taong ipinagkakatiwala niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya po ang kaisang-isang anak upang ang sinumang ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong ng anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya ito minahal dahil karapat-dapat tayo, kundi habang tayo ay makasalanan pa, yan po ang tunay at walang hanggang pag-ibig po ng ating Diyos. Kung ang ganitong pag-ibig na ating pong tinanggap kay Kristo, ito rin po ang pag-ibig na nais niya po na makita sa atin pong buhay na pang-araw-araw. Kaya nga, mga kapatid, sa ligong ito, gawin po natin practical ang mensahe po ng ating narinig. Love God. Slide please. Yan, love God. Read His Word. Basahin po natin ating mga Biblia. Manalangin po tayo. Mag-worship po tayo sa Panginoon at sumunod sa Kanyang pong mga utos. Love God. Love your family. Di ba? Love your family. Slide please. Yun. Yan. Love your family. Forgive. Serve. Encourage. Be patient. Di ba? Matuto tayong mag-forgive, mag-serve po tayo, mag-encourage po tayo, at higit sa lahat, be patient. Love the church. Ito po mga kapatid, love the church. Mag-encourage po tayo, mag-pray. Mamaya po, pag-pray po natin si Sister Gemma, dahil siya po ay operan sa Balanga. So bilang pagmamahal at pag-ibig natin sa bawat isa, ipanalangin po natin si Sister Gemma. Alam ko, siya po'y nagugulmihanan ngayong araw. So, ito po yung kalakasan natin, kalakasan niya, kalakasan po natin na ipanalangin po natin siya. So, love the church, encourage, pray, serve, and unite. Love the lost. I-share po natin yung ating mga, kung paano tayo niligtas po ng Panginoon, dapat i-share po natin, show compassion, and live the gospel. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin o salita. Ito po ay isang desisyong at dapat isabuhay natin sa pang-araw-araw. Nawa sa ating pong pag-alis sa lugar na ito, makita po ng mundo ang pag-ibig ni Kristo sa ating pong mga salita, sa ating pong mga kinikilos, at sa paraan ng ating pong mga pamumuhay. Sapagkat kapag tunay nating minahal ang Diyos, natural po na mamahalin tayo ng mga tao. Mga kapatid, piliin po nating magmahal. Hindi lamang kapag madali, kundi kahit mahirap. Hindi lamang ang mga nagmamahal sa atin, kundi maging ang mga mahirap ay dapat nating mahalin. Sapagkat ito po ang pag-ibig na una pong ipinakita sa atin ni Kristo Jesus. Nawa, patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon at nawa ang kanyang pag-ibig ay mamayani sa ating mga puso at makita sa ating buhay hanggang araw na harap po tayo sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.